Amen. Come on, praise the Lord. Hallelujah. All right, guys, see if I first time in the house. I first time in the house all the way from, di ba? All right, I first time in the house. Come on. Di ba natin taas itong mga kamot? Ay, yun, we have first timers in the house. Come on, palagpagan muna natin. Pwede mo mumutindog? Po. Ayan. Come on. All right. So we welcome you here in Local Global Ministries Incorporated. We are so grateful nga naa mo diri karon. Ingay mo katapad, I'm so grateful. Okay, so ingna pod ang atong bisita. We are so grateful. We are so grateful. Ayan. Hallelujah. So this Sunday, actually, our message is all about conditioning of the heart. Actually, this is a part 2. Okay? Part 2 ni siya sa ato ang mensahe last week. Kay ning brand out man, no, pugos-pugos atong tingog ato all the way from encounter. And this time, this is the part 2 of our conditioning of our hearts. Nganong kailangan i-condition atong kasing-kasing? Kinsay mo to diri nga importante nga atong i-condition atong kasing-kasing. Salamat sa hinay nga amen. No? Kabalo mo mga kinahanglan i-kondisyon ang kasing-kasing para sa Ginoo. Kinsay nakatry diri og panabong sa una. No? Ang sa una ko na akong uyan, mga uyan ako, mga sabongero man na, so mga angler minila, kami tig pakaon, tig injection, ano ba? So bago na mo na isa lang, na pa mga sabungan dira sa may tulay sa una. Bago na mo na dalon dito o pangitag tapad, i-condition sa nanamo. Hello? No, lamingon ba? Kanang inig. No, sa damang pastoral, damang lamingon. No, bago na mo iaway ang damang pod sa una, lamingon sana. Duwa ka adlaw na di pa kanon, pagkaugma bugno na. No? Bisan ang boxer. Bago sila isalang, Manny Pacquiao, bago siya isalang sa 12 fight round, kinanglan niya 3 to 6 months nga training. But pasabot ang tawag anak conditioning. Hello? So this time, we're going to condition our hearts. Kaya nga naman, kay basig, dili makondisyon imong kasing-kasing, panalanginan kas ginugdako, imong kasing-kasing di na mamao. Salamat sa kamingaw. No? Have you ever observed, no? Napansin ba ninyo? Daghan kay kag mga pag-ampo nga wa natubag. Kinsay daghag mga pag-ampo diri nga wa natubag. Ako ra ba? Pero dito na ako nakita ang problema, ang common problem. Dili di problema sa akong pag-ampo. Ang problema basig kasing-kasing. Hello? No? Wala na kondisyon ang kasing-kasing. Dili andam. Inyong katapat, andam na ba ka? No? Basig i-promote ka sa Ginoo, dili naka-andam. Namurag sa probinsyano ba? Ay, sa probinsyano. Sa Batang Quiapo, na-promote ng pagka-captain, di na sa kailas yung kumpare. O, ingnan nga nung pinapare-pare mo ako, nga, kapitan mo ako. Oh, grabe, no? Ngayon na, ano? Hello? I hope wala na diri. Hindi mo katapat, wala na diri. Kinsay mo to diri nga kaya kang i-promote ni Lord on the spot. Kayang i-elevate ni Lord imuhang kinabuhi on the spot. Kinsay mo to diri kaya kang tagaan ni Lord og million on the spot. Pero basig dili ka contain imong heart, hambog na kay ka. Hello? Kaya naman reaction bitaw tagkadato sa una hambog man kay ta. No, ang 100,000 ipang-ana-ana na lang diri o kita pa. Ingnay mong katapad basig nay problema ang kasing-kasing. So today, we're going to condition our heart because our topic, karon nga mga buntag, there are people nga akong hisgutan that they are so grateful in the Lord. Last Sunday, I talked about 2 people. Karon mo, istorya na po tatlo ka tao that are grateful enough kay Lord in spite of all the things. Although naabot sila sa point na wala na sila nahimong grateful, nahimong ng hambog. And one of that is King David. No? King David in the book of Samuel, 2 Samuel, chapter 24, verse 24. This was the time na si King David, ang gihimo ni King David is
census siya sa tibok niyang area. Kaya nga naman, ang power sa census sa una, it's a kind wherein mabalaan nila ang strength sa ilahang nation. No, kaysa una man gud, pagdaghag tao, kusgan mo. No, labi nagdaghag laki. Inana sa una, pagdaghag laki, kusgan mo. And that's the reason why King David tried to conduct a census. And sa diyang na-realize niya sa iyang pag-conduct ng census na siya, nakasalak sa Ginoo. And because of that, the Lord's anger was awakened. Nasuko ang Ginoo kay King David, nagyawyaw nagyawyawan ni Lord si King David, because the Lord wants, ang gusto manggod ni Lord, ibutang ang total dependence ni David kay Lord. Pero mao ni nga time nagisulayan ni David og ihap iyang katawhan para makita niya iyang kusog. No? Sometimes si King David, sometimes kita. Na-try na tag-check og mga bank accounts, di na ta mapigado ani. Giatake bitaw sakit kay Sara, purot ang kwarta. Hello. Nagkautang-utang pa. No? Akong igagaw. Ako ang bayaw sa una. Kusog kay musukol og gangan. Karon ang bill sa hospital 100,000. Naglisod pa sa pagawas. It's because when you come to a point you're so boastful. Kaya kasi ligon pa ka, ingon ani pa ka. So this is my challenge sa atong tanan. Always have a humble heart and grateful. But because of that, King David sustained. Kumanana, pila kadlaw nilabay, gi-experience niya ang suffering because of the punishment of the Lord. Dili lang si King David ang ning suffer, but the entire nation ning suffer sa maong katalagman because of the consequences of King David's sin. Wala mo, sa pagayman, ana siya. Now that the Lord has forgiven me, I will offer unto Him. Ana siya, unya gingnan ni Arauna si David. Ni ato siya sa yuta ni Arauna. Hey Arauna, pwede ba ko mo palit anay mong yuta diha para ako ang gamiton aron halaran diha sa Ginoo? Unya ni ana si Arauna, no, my king. Everything I have is yours. Tanan nga na ako imuha. Gamita diha tanan. Pagpili bisag asa ug ana siya, unsa nga gila mo nga maayong ihalad, sunugon o ang mga balsa sa paggiok o ang mga yugo sa mga baka alang sa paghakot o sugnod. Kining tanan kamahalan gihatag ko kanimo. Imagine, kinahanglan nimo baka, ihatag ni Arauna tanan gikinahanglan ni King David, yuta, hayop, tanan. Pero ang tubag ni King David, kabalo mo, ang next verse, it says there, no. Dili ko muhalad, paliton ko kanang tanan, kaya nga naman, dili ko muhalad. Ang English word gina it was, I will not offer anything that cost me nothing. Imagine, I will not offer anything. Imagine that kind of king. Ano sa'yo? Anang hari, dili ko ako mudawat sa imong gitanyag. Paliton ko kini kay dili ako maghalad sa Ginoo nga Dios og mga halad sinulog nga dili na ko bayaran. No? Anta natin yung ani nga kasing-kasing that we will not give thanks to the Lord that will cost me nothing. No? Yung katapad, does it cost you something? No, next week, Thanksgiving na to, does it cost you something? No, kanang kabalo mo unsa nang word nga cost you something. Gusto mo masabtan nato ning unsa ning word that cost you something. Kana gong medyo bugat sa imong sudlanan. That is the thing that cost you something. Kaya ang cost me nothing, dili kayo sa maka-apekto sa kuha. No? Dili ka siya ka-apekto sa kuha murag sinsilyo ra man kana lang. No, you always give a surplus to the Lord.
But when you honor the Lord, palong ang microphone. Alright? Okay. So, check. Check. Alright. Lihog ko sa atong effects, please. Gusto ko kay effects. Ayan. Alright. So, today, why not let's offer the Lord. Let's challenge ourselves. Na Lord, I will give you something that can cost me. I will honor you that can cost me. Dili lang tungod kay Thanksgiving na to next week. Even sa pag ikaw ang muhimog Thanksgiving party or anything at Thanksgiving, basta ang imong pasalamatan ang Ginoo, can you give God a great offering ang kanang makakost yun sa imo? Hello? Kaya sagad sa to, dali ramang kahimuon ka nang naisobra. Pero what if ka nang hurot-hurot yun? No, katawa ko ngayon kay wife, kaya naabot iyahang bonus. Pag-abot siyang bonus, kulang pa. Ano siya, labo, alagay ko kapag, labo ako kapag kuko, wala ko kapag, kulang. It cost you something. Bayad ni kay mama, ang iyang nang love, papatay pambayad sa pamanglitsunay. Ako, it can cost us something. Ingnan daw yung makatapad, does it cost you something? No, ang worst pa yun, namatay pa yun yung lolo. Kulab, give that can cost you something. So, pwede, bili namin cheese. Hindi, hata na lang. Okay. And you know what? That's the way the Lord could bless your heart. Kinsa gusto na? No, lahi si Lord kung mapanalangin. That's why we will be trained today. No, develop na to atong heart karon that we will give to the Lord that can cost us something. Kanang mo cost yun sa imo abang wala gyud ni panalangin sa semana, impas ko ani. Okay. And that's our faith actually karon nga mga season. Because God is teaching us to have the heart na kanang willing mo sacrifice, willing mo offer that can cost us something. Kinsay ganahan na. And that's David. And we could be like David. Amen. And even more. Second person right there in the Bible, it's Hannah. Kinsay kailang Hannah? Hannah and Penena, the wives of Elkanah. Okay, mga asawa ni Elkanah. Hannah is also to be someone in the Bible, asawa ni Elkanah nga walay anak. No, a barren woman. Samantalang si Penena daghang anak. And the moment she came to a time, no, naabot siya sa point sa iyang life wherein nag-ampo siya sa Ginoo. Asa nanad siya og ningon, Ginoo, Ginoo, nga labing gamahanan kung tagdon mo ang kasubo sa imong sulugoon, o hinumduman mo ako, o hatagan mo ako anak nga lalaki, ihalad ko siya kanimo, aron maghalad siya kanimo sa tibuok niyang kinabuhi, o dili gayud siya patupihan. And kabalo mo kinsa nang a person? That person is someone who became the great prophet in Israel, who became the major prophet in Israel. No, there are minor prophets and there are major prophet. Na major prophet and na minor prophet sa Israel. And it was one that Samuel nagipangayo sa Ginoo. You know what? Naalaan pag yun ni Eli si Hannah nga hubog nga nag-ampo. It's because when Hannah continuously prayed, o samtang nagpadayon siya pag-ampo sa Ginoo, gipanid-an siya ni Eli. Ang baba ni Hannah, gipanid-an ni Eli, ang baba ni Hannah, nag-ampo si Hannah sa hilog. Ang mga nabil lamang niya ang nagkibot-kibot. Kinsa nakasulay ampo mo nani? No, ana ka nagabot. Unya, o wala mabati ang tingog busa nagtuo si Eli
nga hubog si Hana. No, ay mo kumpiyansa kay basig ginig maalaan mong hubog. Alright? O gingan siya kanusa ka man huwasi sa imong kahubog. Ayaw na pag-inom apan si Hana mitubag dili ako hubog apan may kagulan ako pag-ayo. Wala ako makainom og bino o isog nga ilim nun kundi nakigsulti ako sa Ginoo tungod sa akong kaguol. Ana din si Eli. Ana din si Hana. Ayaw isipa nga daot ang babae ang imong alagad. Kay nagpahungaw lamang ako sa akong kabalaka o kasubo. Unya mitubag si Eli. Uy, ayaw na kaguol. Hatagan kaunta sa Dios sa Israel sa imong gihangyo kaniya. Unya mingon si Hana. Hinaot na kahimutan ako ni imong sulugod. Unya milakaw siya ug mikaon ug wala na magsugo. No? A kind of prayer that result into gratefulness na kung diin ang katong nga gratefulness ning produce o grabe nga offering. Kana kung hatagan ko nimo anak, ay kabalaka, imo siya. This is the thing. Dili lang man anak ang thing. Tanan maghihat, nakaingon na ba ka kay Lord? Tanan ni maghihatag nako imo ha Lord. Di kay murag kay itong kailan namong pastor sa imo sa una ba nga ang imo ang ako. murag ko babae sa ang imo ako. Pero the moment kana ko nakain ka Lord, ang ako Lord imo ha. Kay tanan ni Lord imo man gihatag namo. Kinsay mo tuod diri nga tanan nga naa nimo ron gikan sa Ginoo. Hello? Tanan nga naa nimo gikan sa Ginoo. So ang pangutana ron, if God will bless you greatly and answer your prayer, pwede ba nimo maingon makaingon ba ka kay Lord nga Lord, tanan ni nga naa ako nga imong gihatag imo ani? Or basta gipanalangin lang ka sa Ginoo di nakakaabot og simbahan. Hello? Nag-shopping na sa SM. Salamat sa kanyang no? Because when Hannah gives his offering, gives his sacrifice to the Lord, her sacrifice, kabalo mo, it cost something nga dili niya mauban-uban si Samuel, dili niya mahagwa-hagwa tungod kay naa sa temple nag-serve. No? Kana kung iniguli niya, manay kanon, wala inaano sa kay ngano man. Naaman si Samuel sa temple. Pero kabalo mo sa result? Because of that obedient, gihatag gihapon ni Hannah sa Samuel. And because of that, God gave her more children. Nang naay mga pipila sa itong kinabuhi nga, kinangnan magiday nato isakripisyo ug hatag sa temple. Ihatag nato kay Lord. Kaya naman, the moment you give it to the Lord will bless you with those offered. Ang pangutana, kaya ba na nimong himuon? Ang namang katapad, kaya ba na nimong himuon? Next, lastly, the last person, thank you, son. The last person is Paul. Kinsay kailang Paul? Kinsay kailang Paul nga Saul sa una? No? Persecutor sa una, nahimo ng apostle. And right after that, ana siya sa Philippians, sana siya, wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga kinahanglan. Kay nakatunan ko ang pagtagbaw og bisag unsay aniya kanako. Nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon ug sa kamugaway. Nakatunan ko na ang pag-atubang sa bisan unsang kahintang sa kinabuhi, sa kabusog o sa kagutom, sa kahamugaway o kawadon, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahol nga gihatag kanako ni Kristo. Imagine, Paul suffer all kinds of suffering. Gi-persecute, napasmo, nakakaon, nagutman na po, hapit na lunod, but he is still thankful to the Lord.
Imagine, kadaghan siya nahapit na lunod. But the more nahapit siya malunod, the more siyang maka-evangelize to places to places. Imagine when Paul was shipwrecked in Acts chapter 28, no? In that book, sa dihang si Paul, hapit na lunod, na shipwreck sila. Kabalo mo, it led him to Malta, wherein he was able to establish the kingdom of the Lord dihang nga dapit. Nalunod, pag maglunod, napaakan pag yun bitin. Pero imagine, because of those things, nakita sa taga Malta, ang gahom sa Ginoo. In fact, they worship Paul. Abi nila Ginoo si Paul. But because of the power of the Lord, tungod sa gahom sa Ginoo, Paul was able to preach the gospel in entire Asia. Sa tibuok Asia, nawali ang pulong sa Ginoo. Because of what? Gratefulness. Kaya kung ikaw pa siguro si Paul, nagpuyo na siguro ka, Lord, tama na ni Lord, hapit na kumamatay ka nag-an. No? Aksyonan pa lagi kagpaa kung gino, adi na ko mo evangelize, so bakat po, takiro niya. No? And we need to be grateful enough, kaya nga naman, sa diyang grateful manggod ka, makitaan nimo ang mga butang na diin gusto ipakita sa Ginoo. That will lead us to our point this morning. Our first point here this morning is this. These are the results of a grateful heart. Number one, it opens our eyes. It enables our eyes to see the unseen. No, pag grateful imong kasing-kasing, pag pinasalamato na imong kasing-kasing, imong mga mata maablis sa mga butang na mohatag na itong pabor. In fact, the more grateful I am, the more beauty I see. Mo din problema nga dili na ito magkita ng kanindot sa kinabuhi kay bagulbulan kita. Shout out sa tanang bagulbulan dara. No? Sa tanang unsa man yun, imong naon pud mura lang unsa. Hello. But the moment you became grateful, the moment na grateful kay ka, makita nimo ang mga butang, oh, dara mo ni Lord, Papa! Hello? No, nagbagulbol ka, kagibuwagan ka, be grateful. Na naman, the more grateful I am, the more beauty I see. Nindot pa na yung single, way magbuot, oh. No? Uyab pa lang gani, mura naman kagminyo. Ano nga to? May pag nagminyo na lang ka. Ibuwagan bitam merese. Hello? To learn to be grateful. Kaya naman, the more grateful you are, the more beauty that you see. Hello? Tungo pa kayo uyab, dahil kayo napalit sa mong kagaling pagkauyab na ni mo, oy. Ano naman kayo napalit? Na naman, ipang minsan nga pangalan, Dre. That's why, the more kang naging grateful, the more nindot imong makitaan. No, what at nagtrabaho? Be grateful. Nga naman, because there is a beauty in walay trabaho. Nga naman, makaton ka nga makatrabaho sulod sa inyong balay. Sir, salamat ngayon mo kong gitanggal. Kaya nga naman, naka-online on ko. Amen? Ang problema mga sa doon, sige, patay na naman, wati pagkaon na ni pasputan, kapatay na trabaho. Pasalamat ka, gitanggal ka sa 200 ang adlaw. Nga naman, ibalhin ka ni Lord sa 500 kapin ang adlaw. O, hindi man na ito makita. Kay lagi, bagulbulan. Amen. Hindi na magkatapad. Be grateful.
No, it opens our eyes. Tanawa, ana si Paul sa taga Efeso, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, pasalamatin ninyo kanunay ang Dios nga amahan tungod sa tanang butang. Tungod sa tanang butang. No? When you are in sick, you will see. Gigugma ba yung Ginoo, pastor? Ano, nagbalatian man lagi ka, pastor? Unya, sige kagampo, Ginoo, ikaw ang balaan, ikaw ang manag-ayo, o Diyos, ikaw ang maayo nga doktor. Unya, nagsakit ka mo. Paano ni mo makitaan nga si Lord ang maayo nga doktor kung di ka kagig sakit? Mao ni problema na turon. Mayon nga, you are our Jehovah Rapha. You are our Jehovah Jireh. Unya, pag mahutlan ka mo, sa ito ba yung bugas, kami sa balay, among language sa balay, so mo kadto sa balay, mga tawa mi pagwa na mi bugas. Wala na bugas, ay, naninagdanaw. Wala na bugas. Kana po ito problema, wala tayong agong. No, kaya naman, we need to train our hearts to be grateful. Hello? Yung na mga tapad, i-train imong heart nga may mong grateful. Because when you give thanks to everything that happens to you, sa diyang ipasalamatan ni mo ang tanang butang na itabot sa imo, diha ni mo makitaan ang promotion sa Ginoo. Amen? Kinsay nakasulay trabaho diri? Gipahimo siya tanan. Paghimo sa tanan, gidungagan kang trabaho. Pero, na-underlying nga promotion. Kinsay nakatraya na. Nasa una, among trabaho sa Sukotay ko, all around. Kami maghatod og bills, kami maghatod og notice, tanan ha. Kami mag-reading, kami magputol, kami mag-maintenance. But after those things, God promoted us to be regular as meter reader. Dili sa Sukotay ko, under sa kining subcontractor ko ni Sukotay ko. But the good thing is, we have our security. No, nami insurance, nami health, PhilHealth, nami SSS, nami pag-ibig, no, nami kining mga kung mamatay mi, no, pwede na akong mamatay. Look, alam mo na, when God promoted you to something, pasalamati. When God decreases your promotion, or ginapaubos na yung promotion, pasalamati. Because it's a test of heart. And the good thing is, it could open your eyes to a better opportunities. No? Dagan ko gipanghimo sa ano, kung ko na dato. Oh, mo duty pa mi call center pagkagabi. Hi, this is Run On Home Program. How may I help you? Pakiuhon pa mi dito. Man pagkadlaw, duty na po mi sa kutiko. No, dato. Because something na dapat ma-develop sa tong heart is becoming grateful. Because gratefulness will produce open eyes. No, it will result into an open eyes. Second thing, ano ba yung dito? Gratitude turns what we have into enough. Kapila ka nabot sa imong punto sa imong kinabuhi nga kanagong abin mo kulang pero enough. And kay Lord mong God, He is the God of supply. He is the God of provision. If you know the story of 5 loaves of bread and 2 fish, pila ka tao ang ipakaon nato? Unsay gihimo ni Jesus ato? The Bible clearly says, human niya pasalamati, iyang gipabahin-bahin o gipaapod-apod siya mga disipulo. And that's where I get the idea of gratefulness. Na human ni mo na pasalamatan, God could multiply it. Not just enough. Sobrahan pa kayo itong 12 ka basket.
No, ang pipila sa tuwa, dili na to na makitaan nga mga opportunity. Kulang man ni, unsa man na to ni, kulang man itong kwarta. Be thankful to God. Hindi mo tapat, be grateful. No, kaya nun, pag humanong pasalamat ni Jesus, pagbahin-bahin nun na natat. Kinsay mo to, diri karon, ang naa sa imong kamot, human mo pasalamatan, managhan. Pero ihatag sa nimo sa katawhan. O, pag yung katawhan, ang hatag na ba? No? Hanabang, it will result to giving to people. I'm not saying ang mga hatag mo anang okay, pakilawas, tagan, ano good. You could offer opportunities to them. Pero ayaw sila anarang magsigpangayo. No? This time is, we need to be grateful. Para nga naman, tanan na naa ka, mahimong sakto. No? Kung naman sobra, be grateful. Second thing, gratefulness, ang pagkama pinasalamaton, it gives us open doors. Kinsay mo tuo diri, pag once thankful ka, grateful ka, naay mga pultahan nga mga abli. Kinsay mo tuo diri, pag once grateful ka, naay mga opportunity nga mga abli. Kayo say, mo yung Lord, 5 katuig naman ko sige pangitag trabaho. Lord, wala ka mong trabaho. Sige, himo nimo. Sige mo pagulbul sa balay, bato tawraw mo rin ka nang apply. Sige ka nga, mangita lagi kong trabaho lagi, hindi ko trabaho. Unya, kung mupasa pag yung ka, o resume ni mag-biodata, ay mara pag yung gisulod og bulsa. Zero. No? Tingnan naman yung katapat. Wala pa ba kayo nakita ang open doors, Rod? Basig dili pa ka grateful. No? Naitrabaho, magsigig bagulpul. Hello? Sige, yaw-yaw sa amo. Kunya gusto na kong sildo. Kunya, nagsigir ang katulog. Sa ilong naman, ito rin, huwag yung sildo. Sildo, ano mong tibukan lang mong nato? Amen? Because gratefulness, it gives open doors, tanawa God, ug bihalad siyag mga halad nga sinunog, ug mga halad sa pagdait niining pagiya, gipatalinghugan sa Ginoo ang mga pag-ampo ni David alang sa nasod. Kinsay gustong patalinghugan sa Ginoo ang imong mga pag-ampo? Then offer something to the Lord that can cost you something. Salamat sa tulo ka amen. No, gusto tag open doors. Gusto tag open doors pero atong heart dili ready. Gusto tag open doors pero ang problema ron atong kasing-kasing dili andam. Unya kung mo-offer ta kay Lord, halos pinangayo panimo. Ayun na yung katapad. Ayaw kay hawdang sig pangayo. Okay? Hindi mo katapat, ayaw kay hawdang sig pangayo. Dapat hawdo na turon ang pag-offer that can cost us something. Kinsay gusto na. It can give you open doors. Ano pa doon? Great things happen to those who don't stop believing, trying, learning, and being grateful. But pasabot, great things. Kinsay gusto great things? Kung gusto mo great things, be grateful. Because great things lies down in gratefulness. So kung gusto nimo karon og mga dagkong butang, pasalamati ang gagmayng butang nga naa sa imong kinabuhi. Di kay magsige kag bagulbol, nagmotor ka na ulan na nagbagulbol, pasalamati sa si Lord. No, salamat Lord nga naulanan mi kay sunod dili na. Ano ka, tagag 4 wheels sa Ginoo kung 2 wheels pa lang bagulbulan na ka. Nag-ulan mo ni Uy, pag-raincoat lang sagod. Ay, kabala ka di na ka, mag-raincoat pohon. Hello? Only problema because
kills our open doors because sige na lang tagbagulbol mo nang di na nato makitaan ang mga pultahan nga mga abli. Pero pasalamati si Lord. Una na ko'y back up, picture. Na-check. No? Pasalamati si Lord. Kaya nga naman, great things happen to those who are grateful. To those who don't stop being grateful. Ay na yung katapat, ayaw unong sa pagkamapinasalamatan. Kinsay ganahan, kinsay na yung mga pag-umangkon dere. Di ba lami kay sige haghatag ang pag-umangkon nga mapanisalamaton kayo? Thank you, Tito. Tita, thank you. Di ba? Kaya naman, grateful manggod. Pero katong bagulbulan, imo pa manggikuha na imong gihatag. Ang pinabi, di ba ikaw, suko, mora ni Tita, unsa mo na, oy? Hello? Sa imaas, the Lord, kung bagulbulan kay ka, bantog ra daghan kay motor nga wala nimo bagulbulan kay ka. No nadaot ang motor sa may motor ngano may motor bro ni motora. Ipaayo go. Ika magsige kag bagulbol. Normal lang maningil kay gisakyan nimo. Ang pagkabagulbulan sa imo di yun na normal. Hinay mo katapad ay sig bagulbol. No kay kung bagulbulan pa lang ka sa motor nga maguba, unsa na lang sa four wheels nga maguba. No, mag-ilis og ligid, 3,000 ang ligid. Mag-ilis og oil, 3,000 ang oil. Unya, sa motor pa lang at change oil, 300, 400, di ka kabayad. Magyaw-yaw pag yung ka. Hinay mo katapad, ay, si bagulbol diya. No, we want great things, pero bagulbulan. Hinay mo katapad, be grateful. Next, sabi dito, the unthankful heart discover no mercies. But the thankful heart will find every hour some heavenly blessings. Woo! Kalami. Awa, ang mapinasalamaton daw kasing-kasing sa matag oras makakita og langit ng panalangin. Kinsay gusto mga langit ng panalangin? Then be grateful. No, pasalamati, tanang, mahitabo sa imong kinabuhi. Amen ba? Kaya kung di mo pasalamatan, makita ni mo nga, wala may growth sa akong life. No? Di man ka mas mahimong mo careful sa pag-drive kung di ka madisgrasya. Actually, I'm talking to myself. I'm talking to myself. No, di ka matumba. Pero di po ka muhawod, di ka matumba. Hello? Dili mo makita ng mga langit ng panalangin kung di ka magpinasalamaton. Amen ba? Hindi mo katapat, be grateful. Because it gives us open doors. Lastly, sa open doors, sabi niya dito, be thankful for what you have. You will end up having more. Kinsay gusto more direct. Then be grateful for what you have. No? Ngayon patay, sa una ko yung panayod turon, 20 ramang kwarta. Be grateful nga naman, kakaon pa kagpastil, balik 20. No? It's a matter of joy. Hello? There was once a saying na, happiness, it's all something like it says na, you don't become happy, you become happy because you are grateful. You should not be grateful because you're happy. Dapat mahimo ang mapinasalamaton imong kasing-kasing kaya naman kanang mapinasalamaton kasing-kasing makapahimo nato ng mas malipayon. Mao ning sige ra kag subo nganuman imong kasing-kasing bagulbulan. No? Naglungag ang kanon lata yaw-yaw ka. Ang kanon po nahilaw yaw-yaw po ka. No? Pasalamatin ang kanon nga lata kay nganuman at least naa kay makaon. Hello? Yung mama daw, nagyaw-yaw.
No, tingnan naman. Be thankful for what you have. You'll end up having more. Salamat sa kamingaw. Kung sa'yo na ka nararon, pasalamatin na because God can give you more than that. Kaya kung di pa lang kayo ka mapinasalamaton sa ginagmay nga naani mo, how much more on bigger things. Amen. Basig magsakyanan na kadra, imuha na ng piksan o kining tubig ang mga nag-agi dira nga. Kani tunungon na to kay nailimaw. No, sige na ba? But this time, ingay mo katapad, be grateful. If you concentrate on what you don't have, you will never ever have enough. Sige na lang kag tan-aw atong wala nimo. Aluyan ako eh, no? Nindot kay kag motor, ang imong motor kay TLX. TLX, no? Dagko kaya motor, nindot kay imong motor, big bike imong motor, pero sige kag tan-aw atong sakyanan. Dito for real ko. Na alam lang ikuan na. Ang motor naman gyud ko. Kunya ang valor sa iyang motor 1 million man pud. Ikaw, nindot kay kag bike, may bike ka pa rin, gas. Ay, bike ka dito. Nya kita kag nindot, na yung motor, oy. Pero pasalamati daw kung saan naa ka. No? Pasalamati daw kung saan naa ka. Kaya, waka kabalo ba? Mingon kag, alam niyo, ano, naisakyanan, oy. Unya, ang nagsakay di atong naisakyanan, tungkol. Samantalang ikaw, na yung motor, pero kompleto fail. Bala, thank you, Lord, ani Lord. No? Niyo lang sa taron. No? Click lang sa taron. Kaya sunod, 4 wheels naman eh. Amen? Kung may magunsa mo na nadayin kay sakyan na ron, pero pungkol ka. Nung murag ka ito yung nila ba, o sugod ka, ikaw pinakadatos, tarang kalibutan. Pero yung ulo, murag munggos. Grabe mong pinay. Now learn to be grateful on what you have. Hallelujah. Next, number 3. Being grateful is this. It gives us strength in hard times. Kinsay mo tuod diri ang mapinasalamaton, makabaton og kusog sa panahon nga magkalisod. Ang mga mapasalamaton makasurvive sa panahon sa kalisod. Pero ang bagulbulan, wa pa'y kalisod, mamatay na. No? Poses. Poses. In Philippians, wala ako magpasabot nga nagkulang ako sa akong mga kinahanglan. Kinakatunan ko ang pagkatagbaw sa bisan unsay ani kanako. No? Okay na ko. I'm good with this. Nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon ug sa kamugaway. No? Nakasulay sa kagutom, kapasmo, tanan. Pero, survive. Pero kita, wapatan na pasno, mura na tag napasmuhan. Hello? No, it gives us strength. Grabe si Paul. Sa panahon nga gutom na kayo siya, yung gimo, magampo lang siya. Katay mo atong nag-fasting ta? Katay mo ato? Kanang inigut mo na good kita. Ambo. Hallelujah din naman. Babusog pagkahuman. Dito na ako na-realize, inaani yung guro gihimo ni Paul ba, no? Mo tay pagkaon, sige, force fasting sa taampo lang sa taron. No, force fasting. Pugos si Paul fasting kay wa may bugas. Wait, wa tay makaon. O kawan nun good. Nasinati ko ang kagutom naman, ang puta. Fasting sa taron kay wa man tay makaon. And God give him the strength during these hard times. In verse 13, tanawa, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanang Kristo. I want you to understand this. When there is hard times, dapat ang imong kusog magikan sa Ginoo. Dili dapat magikan sa imong baba. Okay, nga ba ang kalabanan mo sa tuwa magikan sa baba ang kusog. No? Kabalo mo sa ibot pasabot nako, kusog mo yaw-yaw. Tapos wa na kay sulod ang tiyan, ang gipangingon pag yun way sulod. Kaya okay raw ang kusog mo yaw-yaw kung ang mga ipangistorya makaproduce og bugas. Tama? Hello? Nani, wala yung bugas. Ang naminaw, di naganahan. Mulakaw na lang ko yung yaw-yaw. Sa samot na rin. Napas mo. Same thing with the Lord.
Sige, tagyaw-yas to kinabuhi, the Lord will never hear us. Ano naman? Pero panahon nga kita, muduol kay Kristo, mudangog kang Kristo, mamahimong mapinasalamaton. Panahon sa imong kalisdanan, ang kalig-on o kusog ni Jesus mo imong sustinaron mo. Hallelujah. Kasi gusto na. Sabi man dito, when you are grateful, fear disappears and abundance appears. Kinsa gusto ani? Ingon ni Tony Robbins. Sa dihang grateful ka, ang imong mga kabalaka, kahadlok, mawala, o ang imong ang abundansya mo, mudagayday, o musunod nimo. No, gusto nimo abundance mo appear, fear should disappear. No, ay kahadlok, mahutlag bugas, mahutlag kwarta, no, ay kahadlok. Kaya nga naman, diyan nimo makita ang abundance ni Lord. Sabi niya dito, when we focus on our ingon ni Christine Armstrong, when we focus on our gratitude, the tide of disappointment goes out and the tide of love rushes in. No, kanang mapinasalamatan ka permente, ang tanang disappointments nimo mangwala. O ang pagdagayday sa gugma mas modagayday. No, suwayan daw nato ni mga magtiayon. Suwayan daw nato ni mga banak, yaw-yawan ni mong asawa, pasalamati daw na sa Ginoo. No? Salamat, Lord, kay mong gibag-o akong asawa. So, makahinom. No, kalabanan, kaya naman akong ginahimo sa balay, pag magyaw-yaw na sa sugod, magampo ko sa pagkaon. Mahinom mo na siya. Mahinom mo eh. Nga naman, we need to be grateful because in hard times, it gives us strength. Kinsa nakabalo sa akong story din. No? I wanna end with this story. Kabalugin mo nga, hapit ko mamatay sa akong sakit. No? Sinati gina ninyo. But I never, wala gid ko ningon kay Lord. Nga naman ni Lord, nga naman na Lord. I always believe na Lord, kinapamani pamaagi mo, gamit pa kanig pamaagi. Because kung wala na pamaagi, that's the time your miracle will take place. Ana naging Lord, imong milagro may mo take place. And there's sudden, God uses someone to provide for my operation. No, dili mo ko inani katambog sa una. Sa una, giyaw-yawan ko kay, sa una, payat pag kay ka pagkautaman. Karon magyaw-yaw po, saan man tambok na magkay ka pag-diet po. Kung saan man, pwede, pasalamatan yung Ginoo. And I never stop being grateful kay Lord kaniadto. Nga naman, Lord, karon nga mga season, makita na ko paano ka mo provide and paano ka mo ayon. The doctor says, basig dili na nato kaya ang operation aniha kay payat na kayo and nagayellow siya. And probably inigmataan ni basig makalimot sa ninyong tanan. O man ko nakalimtan. O ingon sila mga 20 within 30 hours to 3 days bago ko makamata. 24 hours kamata man ko dayon. Why? Just be grateful. Pasalamati lang gud si Lord tanang sitwasyon nga naa ka. Imagine ako ang note yun ato permente, isa na lang kaulod ang wa kapirma para insured na ta. Pero namatay man itong isa kaulod mo nang napadaya na itong kinabuhi. No, let's just be grateful. Pasalamati good si Lord sa tanan nga nahitabo sa imong kinabuhi. When you get hurt, pasalamati si Lord. Nga naman, you will learn a lesson. Amen ba? When you fail, pasalamati si Lord. Why? You will learn how to be dependent to God. No, kay kung di man ko ka masayo po sa imong mga kaugalingong mga desisyon, di man po ka mo decide na, Lord, ikaw na lang yun, Lord. Lord, ikaw gipili para na po, Lord. No, di ko mo lihok, Lord. Huwag dinigi ka nimo. Ano? No, kasi the moment you see how God is great sa pag-provide, paghatag nimo, diyan nimo makita. No, can I request the power team to come forward? That's why today, why not let's honor the Lord? No nga, atong i-develop, Lord, ready na niya akong heart. Grateful na niya akong heart, God. Sa tanang sitwasyon nimo, sa tanang problema nimo, sa tanang nahitabo sa imong kinabuhi, na wad-an man kag minahal sa kinabuhi, just be grateful. Just be grateful. Because God is going to show up on those moments, on those seasons, on those problems, on those
times nga nahimo kang mapinasalamaton. No, bisan nun sa Lord, gidaot man ko Lord, sige lang. Pasag dito magdaot nimo kaya nga naman ang nagdaot nimo maura pud toy maulawan. No, Lord, ingon ani man good Lord, ingon ani no. Don't worry, just be grateful. Why? Because God can hear. God sees everything. Now, that's the reason why we call him El Shaddai. It's because he is the God Almighty. He is the God Almighty. And he sees everything. That's why we call him El Roi or El Roy. No? Because he is the God who sees. Kita man ni Lord, kita ni Lord imong sitwasyon, kita ni Lord imong mga giagian, kita ni Lord imong panglabyan. So that's why pwede ba manindog taniyong tanan? That's why when you are in hard times, just be thankful to the Lord. When you are in good times, just be thankful to the Lord. Why? Because that's the time you will see abundance, you will see provisions, you will see favor, you will see things na wala ni mag-imagine. No? Gibiyaan kang barkada, don't worry. The Lord is your friend. The Lord is your friend. That's why be thankful. Pwede ba natin worship sa Lord? Saying Him nga, Lord,